Mainit, pinagpapawisan ako kaaga-aga. Tapos kaaga ko rin nabutasan ng gulong. Ayun, nagpa-vulcanize na ako. Ay, sa hot nabulol tuloy ako. It's a hot sunny morning. Sobrang init, kaaga-aga ang init na agad. Iba talaga yung panahon ngayon, no? Ayun, kanina nabutasan pa ako ng gulong. Kaaga kong nagpa-vulcanize. Hindi, may iba lang ang usapan. Ano palang mas gusto nyong gawin? Manood ng YouTube o manood ng TV? Yan. Ano mas gusto nyo sa dalawang yun? Siyempre kung tatanungin nyo, YouTube pipiliin ko, siyempre. Hindi naman obvious, no? Na YouTube ang pipiliin ko. Hindi, kasi kahit nung dati naman na hindi ako nag-YouTube, mas gusto ko talagang YouTube, no? Tsaka one thing about YouTube that never ceases to amaze me is the amount of educational content. Ayun. And hindi katulad dun sa television, which are often pure entertainment lang. One of the reason kung bakit mas gusto kong manood ng YouTube kasi lahat ng gusto mong panoorin, pwede mo na panoorin doon. Maraming kasing channel nga na pagpipilian, di ba? Halimbawa, gusto mong matutunan yung ganitong bagay, tatype mo lang doon, how to ganito, how to shoot, ano, ganyan, di ba? Tatype mo na lang. Dati, nung panahon pa ng mga 90s, puro mga educational kasi yung palabas noon, marami. Pero ngayon, wala na ako masyadong napapanood na educational na palabas sa TV ngayon. Madalang, siguro meron man, madalang. Diba? Ang maganda naman dun sa kay TV, mas mapapanood mo na siya ng live kaysa rin sa kay YouTube. Pwede mo naman din siya mapanood pero replay na. Pero meron din yatang live stream pero madalang. Kadalasan kasi nang nila live stream ng YouTube is mga sports, diba? So, yun nga lang ang ano ni TV. Mapapanood mo na siya ng live bago mo siya mapanood sa YouTube. Ayun. Grabe, sobrang init. Makikita nyo yung kalsada, oh. Tirik na tirik yung araw. Dito nga lang ako sa lilim, eh. Parang ayaw lumabas. Kahit na gusto kong maghalo-halo, pero parang ayaw ko lumabas kasi nakakasunog sa balat. Parang kang masusunog. Pag mamayang hapon naman na, wala nang halo-halo. Kaya nagkukulong lang ako doon sa kwarto, eh. Nanonood lang lagi. YouTube. Bili muna tayo ng merienda. Burger, tsaka pansit. Pinapainit ko lang yung motor ko sa gilid. Ay, nag long sleeve pa ako dahil nakasunog yung tirik ng araw. So tara. Nandito tayo sa Alonso Pansiteria. Order tayo ng Canton Pansit. Kaysa maghalo-halo kasi 35 o kaya pag sa Rasons naman mas mahal. Hindi ka pa busog. At least yun good for 3 to 4 na yung pansit. Kaya bubusog na tayo. Tapos bibili pa tayo ng burger 22 pesos buy one take one. Yun sa Prime Burger. O di busog na. Diba? Tarayin tayo na lang natin. Dahil lulutuin pa nila, balikan na lang natin. Order muna tayo ng burger para balik natin, luto na. Ayan, dito yung sinasabi kong burger. Yan, 22 pesos. Buy one take one na. So, apat kami sa bahay. So, bibili kami ako ng dalawang order. Para tig-isa. Tapos plus pancit, plus palamig. Di busog. At ayun, nakauwi na ako. Magmimerienda lang tayo. Tapos pag-usapan natin ulit yung pinag-usapan natin. And then when it comes to accessibility naman, YouTube is much more accessible than television. For one, you don't need a television or cable subscription para lang makapanood ka, di ba? Ang kailangan mo lang is your device or internet, yan. Anywhere and anytime, di ba? Kahit saan ka. Maliban na lang kung mabagal talaga yung data mo, yung internet mo, yun lang yun. Tsaka many of advertisers see television as a way of reach people. And YouTube naman is as a way of engage with viewers. Yun. Tama ba yung sinasabi ko? Ewan ko tama yung sinasabi ko. Basta yun, no? Sa television, to reach viewers, and sa YouTube is to engage. Diba? Yun. Tsaka may advantage at disadvantages din yung dalawang yun, eh.
Kung sa television, bago ka maging artista, kailangan mo muna ng face value. Either dapat maganda ka or gwapo ka. Kung di ka naman, wala ka naman doon, kailangan talented ka. Kaya minsan mahirap din talagang maging artista pag sa television. O minsan kailangan mo pang mag-audition sa mga talent show o reality show, di ba, bago ka maging artista. Unlike kay YouTube, ang number one na kailangan mo is kapal ng mukha. Ayan, talagang number one dyan, kapal ng mukha. Pangalawa na lang yung good idea. Pero minsan kasi kahit hindi good idea, kahit na putyo-putyo lang yung ginagawa mo, nagsumisikat sa YouTube, di ba? Di mo na kailangan maging kamukha si Enrique Hill or si James Reid or si Daniel Padilla para lang sumikat ka sa YouTube. Eto nga mukhang to, hindi nagreklamo sa YouTube eh. Di ba? Tsaka ang advantage naman ni YouTube, sarili mo na yung ginagawa mo. Hindi mo na kailangan sumunod sa rules ng katulad sa television. Kailangan may sinusunod kang rules o kung ano yung dinirect sa'yo o may manager ka din doon. Hindi katulad sa YouTube, ikaw mismo. Ikaw nang bahala kung paano ka, you can direct your own. Nga, diba? Ang advantage nga lang sa television kapag ka-artista ka doon, may talent pick ka kaagad. Hindi katulad sa YouTube, kailangan mo munang magsikap o gumawa ng magandang content bago mo makuha yung gusto mong makuha, di ba? Maghihirap ka muna, yun. Nagkikwento lang ako, no? Meron kanina kasi sa akin nag-chat na classmate ko nung basta noon. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan, hindi na akong babanggit. Chinat niya ako kanina. Inad niya rin ako kanina. So, hindi nga kami close na friend since noon. So, may hiram ba naman sa akin ng 10,000? Kaya hindi nga kami close, diba? Tsaka saan naman ako kukuha ng ganun kung yung, hindi ko mapahiram ng kanyang kalaking, hindi ko pa close, diba? Speaking of utang pala, kung gusto yung malaman ang iba't ibang klase ng mangungutang, panoorin nyo yung video ni Pot Squared. Yan. Promise guys, matutuwa kayo. Para malaman nyo na rin kung anong iba't ibang klase ng mangungutang. Ililink ko yung video sa baba. Click nyo na lang, check nyo. Bago ko na pala tapos itong vlog na to, ipapakita ko muna sa inyo yung drone ko dahil dun sa mga idol ko, nainggit ako dun sa mga drone shot nila kay JC Jago at kay Sepi Vlog. Papakita ko sa inyo yung drone ko. Ayan, drone cap. Paalam guys.